Yun po mga naging pahayag ng Vice Presidente. So parang ngayon kalat na kalat sa social media na parang baka nakasama pa yung pang mga pronouncements. Maski naman nung mga time na yun talagang may mga nagke-question na parang dapat hindi ganun ka-vocal kasi it might affect kung ano man ang magiging desisyon ng ICC. At saka yung parang sinabi niya pa na uuwi niya sa Davao. Parang gusto sa Davao. Yes. Dapat kasi sa host country lang magsistay sana parang may balak puntang Davao. So mabuti pa, kausapin natin yun pong nagsabi, actually hindi lang nagsabi, meron siyang payo noon pa man dito sa kampo ng mga Duterte at sinasabi niya na baka mag-backfire yung mga sinabi ginagawa. Niya yan dito sa show natin. Sinabi niya yan. So, mabuti na siya'y kausapin natin kasi parang yung sinabi niya nagkatotoo tuloy. Oo nga. Let's welcome back sa ating programa si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Welcome back, Attorney Conti. Good evening, Attorney. Hello po. Yun na nga, Attorney Conti, nagkatotoo na, nag-backfire kasi hindi nag-ingat sa state. Sinabi niya mag-ingat sa mga statement. Hindi sila nag-ingat. So, ayan, na-consider tuloy talaga yung mga sinabi nila sa naging desisyon. Oo isang punto yung wala silang GC na iba-iba yung sinasabi nila. Ibang punto pa yung why did they speak at all? Malinaw na malinaw yan sa ICC na wag sanang pag-usapan yung mismong kumbaga meat nung substansya ng mga kaganapan. Pwede kang mag-comment, pwede kang magsalita patungkol dun sa ano ba yung proseso. Pero yung halos awayin na nila yung ICC nun At lahat ng posibleng kumbaga maging involved dun sa kaso, potential witnesses, victims even, tinarget nila ayan tuloy. Yeah. The first rule in the ICC is really not to speak about the case or the merits of the case. You can explain, but you should not, kumbaga, turn the judicial proceedings into a court of public opinion. Follow up ako dyan, Attorney Conti, dahil meron din doon sa advisory na binigay sa amin dito, parang lumalabas din na may portion doon na sinabi na the ICC also said that Duterte's political influence, extensive network in the Philippines, and continued support, including that of his daughter, increased the likelihood that he could, hindi ko alam yung tamang term, abscond. What's that? What does that mean? Pero anyway, kayo lang kapaliwanag. Tumakas. Okay. So, Attorney Conti, alam natin na aside from the Vice President having mga ganong klaseng na nasabi mga ganong salita, nakita rin natin na sa mga halls of power like the Senate, may mga resolusyon o kaya may mga nag-speech ng ilang araw in support of the president. Hindi kaya ito yung nabasa rin ng ICC bilang may suporta talaga. May influensya pa rin. Nagbotohan Oo. Yes. Pero una, ino-note ko na itong decision ay September 26 pa. So 2 weeks ago pa ito. Kaya as to the exact yung Senate resolution, kasi chine-check ko nga ngayon parang nung 30 yun kumbaga last week lang. Ito 2 weeks ago pa. Yeah. Kaya palagi ko hindi umabot yung mismong Senate Resolution 144. Pero mauulinigan mo na kasi even without this 144, meron na nung Senate Senate inquiry into the abduction of Duterte, yung kay Senator Amy. Palagi ko yun pa yung mas na-reference nitong desisyon. Ang punto kasi ng pag sinasabi mo, ay abducted ako, hindi mo kinikilala yung legitimacy ng proceedings. Yeah. Kaya nakailang beses yung sinasabi na pag sinasabi ni Duterte na kinidnap ako o illegal yung proceedings, that kind of hurts the proceedings. Hindi naman yung na-hurt yung feelings, pero it derails the proceedings na parang, ano ba talaga? Tinatanggap po ba itong proceedings na ito o hindi? Pero tama rin naman nga na yung ano tawag dito, yung pagpirma nila at saka yung pag-decide nila sa plenary ay nangyari lang nung last week pero na-file ito way in advance nangungulit nga sila na dapat ma-plenaryo, di ba? So baka nga may effect. Anyway, pero kung ano man, the Senate has long been, kumbaga,
a bastion of, playground for Duterte supporters. Hindi lang yung 144 ang example niyan, marami pang iba.